Alam mo ba na kahit noong ancient times, may mga sikreto na sa pagyaman? Sa isang sinaunang lungsod na tinatawag na Babylon, may isang lalaki na naging simbolo ng kayamanan at karunungan sa pera, si Arkad. Hindi siya pinanganak na mayaman, pero sa disiplina, tamang mindset at matalinong desisyon, naging siya ang pinakamayamang tao sa Babylon. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 cures for a lean purse at ang 5 laws of gold, timeless lessons na pwede mong gamitin ngayon para sa financial freedom mo. Kung gusto mong matutong mag-ipon, mag-invest at mag-grow financially, tuloy mo lang to. Simulan natin sa The 7 Cures for a Lean Purse. Cure number 1. Start thy purse to fattening. Ang unang sikreto ni Arkad sa pagyaman ay sobrang simple, pero madalas nating nakakalimutan. Pay yourself first. Bago ka magbayad ng bills, bago ka gumastos sa luho, itabi mo agad ang 10% ng kinikita mo. Kung 30,000 piso ang sahod mo, itabi mo ang 3,000 piso. Hindi mo yan gagalawin para yan sa future mo, sa freedom mo. Ang tunay na yaman, hindi sa laki ng kita, kundi sa disiplina ng pag-iipon. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan. Cure number 2. Control thy expenditures. Ang gastos, parang tubig, laging may paraan para lumabas. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Hindi lahat ng sale ay opportunity. Minsan, trap lang yan. Ang sikreto, live below your means. Mamuhay sa ilalim ng kinikita mo, hindi sa ibabaw. Kasi kahit malaki ang sahod mo, kung malaki rin ang gastos mo, wala ring matitira. Cure number 3. Make thy gold multiply. Kapag may ipon ka na, huwag mo lang itago. Palaguin mo ito. I-invest mo sa mga bagay na naiintindihan mo. Pwedeng negosyo, stocks, mutual funds, o kahit skills na magpapataas ng kita mo. Ang pera, parang binhi. Kung itatanim mo sa tamang lupa, tutubo yan. Pero kung iiwan mo lang sa alkansya, hindi lalaki yan. Cure number 4. Guard thy treasures from loss. Maraming scam sa paligid. Minsan, masyadong maganda para maging totoo kasi hindi nga totoo. Bago ka mag-invest, intindihin mo muna. Magtanong sa mga eksperto. Huwag basta-basta magtiwala. Ang pera mo, pinaghirapan mo, kaya bantayan mo. Huwag mong hayaang mawala sa isang maling desisyon. Cure number 5. Make of thy dwelling a profitable investment. Ang bahay, hindi lang tirahan, pwedeng maging asset. Kung kaya mo nang bumili, gawin mo. Pero mas maganda kung may kita rin, tulad ng paupahan, bed space, o Airbnb. Ang goal, hindi lang magkaroon ng bahay, kundi bahay na kumikita. Cure number 6. Ensure a future income. Habang bata ka pa, maghanda ka na. Mag-ipon para sa retirement, emergency fund, at insurance. Hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay may trabaho ka. Ang financial freedom, hindi biglaan. Pinaplano yan habang maaga pa. Cure number 7. Increase thy ability to earn. Ang utak mo, ang pinakamalaking asset mo. Mag-aral, mag-upskill, mag-network, matuto ng bagong skills, freelancing, digital marketing, investing. The more you learn, the more you earn. Kasi ang kita, sumusunod sa kaalaman. So that's it for the 7 cures for a lean purse. Next, let's discuss about the 5 laws of gold. Law number 1. Gold comes gladly to those who save consistently. Ang unang batas ng ginto, ang pera dumadami sa taong marunong mag-ipon. Kung consistent kang nagtatabi ng 10% ng kita mo, darating ang panahon, lalaki rin ang ipon mo at magkakaroon ka ng financial security para sa pamilya mo. Ang sikreto, hindi sa laki ng kita, kundi sa disiplina ng pag-iipon. Law number 2. Gold labors diligently for its owner. Ang ikalawang batas, ang pera dapat pinagtatrabaho. Kung ilalagay mo ito sa tamang investment, tulad ng negosyo, stocks, o skills, lalaki ito ng kusa. Ang idle money, walang silbi.
pero ang invested money may potential na mag-multiply. Law number 3. Gold clings to the cautious investor. Ang ikatlong batas, maging maingat sa pag-invest. Bago ka maglabas ng pera, mag-research, magtanong sa mga eksperto, huwag basta-basta magtiwala sa hype o sa too good to be true na offer. Ang pera, madaling mawala kung hindi mo alam ang pinapasok mo. Law number 4. Gold slips away from the ignorant. Ang ika-4 na batas, huwag mag-invest sa hindi mo naiintindihan. Kung hindi mo alam paano kumikita ang isang negosyo o hindi ka sigurado sa sistema, huwag muna. Ang pera, mabilis mawala sa taong padalos-dalos. Law number 5. Gold flees from unrealistic expectations. At ang huling batas, huwag habulin ang mabilisang yaman. Kung may nag-offer ng 100% return in 1 week, scam yan. Kung masyado kang excited, baka hindi mo na makita ang red flags. Ang tunay na yaman, dahan-dahan, pero sigurado. Hindi instant, pero pangmatagalan. And there you have it, the 5 laws of gold. Sa kwento ni Arcad, natutunan natin na ang pagyaman ay hindi magic, kundi resulta ng tamang mindset, disiplina, at aksyon. Ang 7 cures for a lean purse para sa mga gustong magsimula sa pag-iipon at pag-invest, at ang 5 laws of gold para sa mga gustong protektahan at palaguin ang kanilang kayamanan. Hindi mo kailangang maging financial expert para magsimula. Kailangan mo lang magdesisyon ngayon. Kung gusto mong matuto pa ng mga practical na aral sa pera, productivity, at personal growth, subscribe ka na sa Your Growth Corner. Remember, ang tunay na kayamanan nagsisimula sa tamang mindset. Kita-kits sa next video.